Sa inyong lahat mga kapanalig, kamusta po kayo? January 27, 2024, araw ng Sabado. Grabe kanina. Ay, ako nga po palagi inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpara niyo sa balat ng radyo, pari Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Excited ako ngayon, Ate Camille, lalo na sa 27. Halata nga. Oo nga. Ramdam na ramdam namin ang excitement mo, pari Koy. Basta pagkatigas ng aking dila. No? January 27. Alright. Mabuhay po ang mga tiga-Bisaya, mga Bisaya, mga tiga-Leyte. Magandang hapon po. At syempre magandang hapon din sa mga nakikinig sa kanilang mga talapihitan at nakikinig at nanonood sa ating Facebook page na DZRV846 at syempre Kapanalig Community. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong araw? At sana po habang kayo po ay nakikinig, nanonood sa ating programa, no, sana po nasa mabuti ka ngayong kalagayan at kalimutan muna ang problema. Isang oras lang to Kapanalig, no, kaya magsama-sama po tayo at kami po ay inyong papasukin sa inyong mga tahanan. At lagi namin request, no, na sana po lakasan niyo po ang mga radyo, no, sa tuwing kayo po ay nakatutok sa programa po ng Kapanalig. Kaya syempre sa stasyon po ng Radyo Veritas. At huwag din nilang kalimutan na i-share ang ating Facebook Live ngayong hapon. Kaya naman, upang opisyal na buksan o simulan ng ating programa, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Ikaw ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa programang ito. Maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At opisyal na pong bukas ang ating programa. Welcome po sa ating mga kapanalig. Naku, may mga bisita po tayo sa labas, no? Kaway-kaway naman po dyan sa ating mga kasamahan. Oo, ang welcome po sa Team Veritas. Pink. Yes, Team Pink. Mabuhay po tayong lahat, no? At naku, kamusta ka, Ate Camille? Ito okay naman, pare ko. Siyempre, kamustahin din natin ang ating mga kapanalig na busy ngayon. Yes. Dahil hindi lamang ngayon ang araw ng kanilang day off, araw din ng pag-iimis ng kanilang mga gamit sa bahay, ng mga gawaing bahay. Paglilinis, paghuhugas. At syempre, ang Sabado at Linggo, ito po ang araw ng pamilya. Yes. Na alam mo yun, ito yung na-excite yung ating mga nanay, ating mga tatay, lalo na yung mga anak na may trabaho na. Ito yung araw ng pagsasama-sama. At saka, ito yung araw na talaga namang sama-sama silang kumakain dahil nakakapagluto ng hapunan, ng merienda. Kaya naman, pare ko. Speaking of merienda, yes. ano bang yung masarap na merienda ngayong hapong ito? Oo. Siguro sa akin, lugaw. Ay, lugaw pa rin. Uli. Parang soft diet pa rin. Gusto ko yung pa-soft diet natin. Pinapanood ko last yung sinabi mong soft diet. Kasi gusto ko makita ng mga kapanalig na nakikinig sa atin sa Facebook Live kung paano ako pumayat. Ay, gusto ko yan. Challenge. Challenge po natin yan. Tingnan natin yung pagnipis po ng pisngi ni Ate Camille. No? Naku, mahirap yung pare ko. Sige, dumako na tayo sa'yo. Ano nga ba ang merienda Ang gusto ko merienda ngayong hapon ay biko. Biko. Masarap ngayon ng biko. Tapos may latik, no? Wow, sarap. Tapos may kape. Naka-partner. Tamang-tama po yan. At nagutom yung mga kasama natin sa labas. Yung mga kasama ng ating guest ngayong hapon. Ikaw ba, ano bang masarap na merienda ngayong hapon? Yun nga, yun sa akin, lugaw. So, kasi yun medyo talaga, malamig. sure na talaga Mga kapanalig kasi, di ba, medyo malamig ngayon. Ang sarap enjoy ng lamig. Dahil mga ilang buwan lamang, pare ko, at mga kapanalig, nako, tag-init na naman, tumatagaktak na naman ang ating pawis. Kaya naman, mga kapanalig, samahan niyo po kami ngayong hapon at laksan na po ang inyong mga radyo, ang inyong mga Facebook, kaya natin share sa inyong mga friends. At
mga kapanalig sa mga nais maging kapanalig member, pare ko. Naku, paano nga ba maging isang miyembro ng kapanalig? At kung ikaw, kapanalig, ay nakikinig ngayon at medyo nahihiya pa rin mag-text sa amin kung paano nga ba maging isang miyembro ng ating kapanalig community, napakadali lang po niyan. I-text lamang po ang Yes Kapanalig. Thank you, Brother Edgar. And i-text lamang po ang Yes Kapanalig, ang full name, postal address, birthday, civil status, parokya, contact number. Saan po ba ito isi-send, Ate Camille? Ayan. I-send lamang po kung kayo po ay Smart or TNT subscribers. Mag-text sa 0998-588-3660. At kung kayo naman po ay Globe or TM subscribers, mag-text sa 0917-621-1902. Ayan na, kapanalig. Kaya naman text na po sa mga kasamahan niyo po sa parokya. I-send na po kung paano nga ba maging isang kapanalig member dito sa Radio Veritas Kapanalig Community. Alam mo, grabe ngayon, Ate Camilo, napakalamig ng panahon. Tama. Ang hirap maligo. Ay, mahirap ba? Ikaw ba, kapanalig? Tama. Nahirapan ka rin mamaligo ngayon. Uy, pero malamig. Pero maganda rin siya sa sa mood mo. Kasi medyo hindi nakaka-happy dahil malamig, magandang simoy ng hangin. Pero ito kayang kasamahan kaya natin ngayon sa studio. Ano kaya ang kanyang take? At ano kaya ang magandang kwento, no? Ikaw ba, Ate Camille, natatandaan mo ba ang iyong teacher ng values teacher, isang catechist. Catechist Oo. teacher? Ang naalala ko, pare Koy, ang schedule ng catechism namin nung elementary ay tuwing Wednesday. Oo. Same. Wednesday talaga. Tapos nakakatuwa dahil yung catechist namin nung ako ay grade 4 or grade 3. Hindi ko na matandaan eh. Mabait siya. Mabait siya talagang kahit maingay yung mga kaklase ko. Talagang soft-spoken pa rin talaga siya. Totoo. Alam mo ba, kung ako naman dati, may favorite din akong catechist. Tapos nakita ko siya sa parish, yung counting kaunti ako in-interview. Hindi, yun lang. Naligaw kasi ako nung habang pinapanood ko siya sa simbahan. But anyway, kapanalig, kaya po nabanggit namin ang tungkol sa mga naging catechist po namin nung kami ay nag-aaral pa dahil ang ating kakwentuhan ngayong hapon ay isang katekista. At ang pag-uusapan po natin ngayong hapon, mga kapanalig, katekista ni Cristo. At ang ating bisita po ay nagmula pa po sa parokya ng San Diego de Alcala. Isa rin po siyang, syempre, katekista at lector and commentator. Oo, at syempre, ito pa, pare Koy, isa po siyang kapanalig member. Ako, excited na ako makilala si Sister Aurea Asuncion o si Tita Au. Magandang hapon, Tita Au. Magandang hapon. Oo. Kumusta naman? Mr. Camille. Opo. Pare Koy. Tita Au, meron ka bang gustong batiin bago tayo mag-umpisa sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon? Binabati ko po yung aming kura paroko. Si Reverend Father Francis Carson. At yung kanyang parochial vicar, Father John Paul G. Kane. Mga RCM sister po ng Malolos. Yes, medyo maramdamin din si Tita Au. Feeling ko mabigat ang i-share ni Tita Au sa atin. Tita Au, kamusta naman po ba? Kamusta ka po? Kamusta naman po ang iyong buhay-buhay? Okay naman po. Kasi kanina, bago tayo magsimula, pare ko at mga kapanalig, nagkwentuhan tayo nila Tita Au, dahil kunento niya sa atin kung paano nga ba siya bilang isang katekista dati. At sinabi ni Tita Au, medyo siya ay masungit. Disciplinarian. Pero okay din yun, kasi para at least makinig lahat. Kaya nagtataka ko, mukhang nahihiya si Tita Au ngayon. Yun ang hindi mo makita yung ganong oras, parang hindi naman naging masungit ito si Tita. Tita Au, paano po kayo naging member po ng kapanalig community? Naging member ako ng kapanalig community noong misang nagbukas ako ng radyo. Yun yung naka-tune in sa namin. So, yun. Simula ho noon, nagustuhan ko yung mga programa. Kaya, ayun, everyday, nakikinig ako. Wala 5 p.m. hanggang 12. Kasi yung hapon may turo na ako nun.
Okay. Maganda rin talaga yung yung mga kapanalig na alam mo yung lagi nakatutok din sa Oo, Bell. talagang avid listener Yes. talaga sila. Maparadyo, YouTube, Facebook, talagang tuloy-tuloy ang kanilang pakikinig. Ito po, Tita Au, paano po kayo nagsimula sa inyong pagiging isang tagapaglingkod sa simbahan? Nagsimula ako nung 18 years old. Naging active member ho ako ng samahan ng Legion of Mary. Mga ho yun, hanggang 2006, active member ako ng Legion of Mary. Kaya lang ho, nung nitong taon na to, ng 2006, nag-auxiliary member na lang ho ako. Nagtutok na lang ho ako sa pagiging katekista at saka lector commentator. Pero gano'n na po kayo katagal po na active po sa sa simbahan at pag-iisang lector commentator mo? Nag-start ako ng year 2000 hanggang at present. 24 years. Matagal na. Tapos, kayo po ay aktibo na sa simbahan. Simula 18 years old po kayo, no? Up till present. Tama po. Tagal-tagal na. Bali, Tita Au, maaari mo bang ma-share sa amin, para sa inyo po, ano nga ba ang mga dapat taglayin ng isang lingkod simbahan? Total, matagal na si Tita Au sa pagiging lingkod simbahan. Okay po. Dapat po, ang dapat pong taglayin ng isang lingkod simbahan, una, marunong siyang makinig. Yes, amen. At masunurin, lalo na sa kalooban ng Diyos. At yung sa pagiging matapat sa Diyos, sa sarili niya, sa kapwa at sa mga gawaing iniaata sa Kanya. Ganun din po, dapat may kababaan siya ng loob na ang tinutularan ay ang mahal na Birhen Maria. Yun yung mga katangian na dapat taglayin. Kaya naman sa mga kapanalig dyan na nakikinig, mag-take down notes po kayo sa mga mga list ni Tita Au na mga para kailangan. at least meron din tayong mga yung point of view, at pwede rin natin, nasa ganito akong pattern. Tama yung tama yung tinataha ko bilang isang lingkod simbahan. Tama. Tita Au, maaari po ba niyong i-share sa amin yung isa po sa mga pagkakataon po o moments po bilang isang lingkod simbahan na hindi po ninyo makakalimutan po up till this day na nangyari po sa inyo? Ang hindi ko po makakalimutan ay yung nagkaroon ako ng karamdaman. Mga year 2003. Nahinto ako ng pagtuturo kasi natuklasan na meron akong cancer. Stage 3. Cervical cancer. So, na-operahan ako, na-radiation. After 2 months, yung pangatlong buwan, balik na ako uli sa aking pagtuturo. Pero ngayon po ay okay na po kayo, no, Tita Au? Opo, year 2003 po yun. Ang gusto nga ho nung aking doktora is magpa-chemotherapy ako. Sabi ko, hindi na ako magpapa-chemotherapy kasi malaki kasi ang gastos. Ang ginawa ko na lang hong chemotherapy is yung nagpatuloy ako ng paglilingkod. Kaya kung noon sinabi ng doktora ko na kung 1 year na lang daw ang aking itatagal, anong gagawin ko? Sabi ko, kung ano yung pwede kong magawa. Eto naman ang haba ng bonus ka. Oo. Amen. Ibig sabihin, meron pa talagang meron ka pang mission, na dapat gawin, Tita Au. Nako. Mga kapanalig, medyo puputulin lamang po natin mga kapanalig. Medyo si Tita Au. Pero Ate Camille, mamaya mas kilalanin natin si Tita Au. Sa pagbabalik po yan ng ating programa, mga kapanalig. At kami po ay nagbabalik, mga kapanalig.
Ayan, welcome po sa ating mga kapanalig na bagong bukas pa lang po ng kanilang mga talapihitan, ng kanilang Veritas TV, Sky Cable Channel 211 sa YouTube channel po ng Veritas. Magandang hapon po. At sana po, ayun, sana nasa mabuti ka ngayong kalagayan, kapanalig. Yes. At bago po natin balikan ang ating special guest o panauhin ngayong hapon, batiin po muna natin, Ate Camille, no, ang ating mga kapanalig na nakatutok sa ating mga social media accounts. Okay, magandang hapon po. Dito tayo dito tayo tumutok na sa page ng DZRV846 at sa Ate Camille naman sa Kapanalig Community Page. Magandang hapon po kay Tita Amor Mantele, kay Maria Shena Ramos, and God bless you to Tita Au. Yan po. Mensahe po yan ni Kapanalig Maria. Magandang hapon din po kay Kapanalig Eulalia Soberano, Virginiegas, Magdalena Martin. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At pare ko ay magandang hapon sa ating mga kapanalig na nakatutok sa ating Kapanalig Community Page. At syempre, ayan mga kapanalig, si Sister o si Tita Au ay may mga kasama ngayon sa studio. Yes. Tita Au, baka gusto po ninyong batiin o ang mga kasama po ninyo kasi kanina medyo madami-dami sila. Oo. Parang sila 5 ata o 6, no? Sino-sino po ba ang mga kasama po ninyo ngayon, Tita Au? Ang kasama ko ngayon ay yung sister ko, si Andrea. Yung pamangkin ko, si Maria Sena. Si Sister Lina Yap, kasama ko sa Pasca. At sa Sister Josie Mendoza at saka si Sister Virgie Geronimo. Siya yung head namin sa Legion of Mary sa aming parokya. Sa inyong parokya. Magandang hapon po. Nasa labas po sila ngayon, mga kabayan, kumakaway-kaway. Ayan, at syempre mga kapanalig at pare ko, batiin na rin natin ang ating mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw ng Sabado. Yun, happy birthday sa inyong lahat, mga kapanalig, no? Sana po bigyan mo po kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. At huwag po ninyong kalimutan na magpasalamat sa Panginoon at magsimba ngayong araw. Yes, kaya man, enjoy your day and happy birthday. At sa lahat po ng mga nagdiriwang din na kanilang mga anniversary, Yes, wedding anniversary, and happy birthday po sa inyo lahat. At mamaya, pare ko, Sige, may Ate announce tayo dahil malapit-lapit na ang ating Kapanalig Day. Mamaya ibibigay natin ang detalye. Yes. Ayan, ngayon ay bumalik na tayo o balikan na natin si Tita Au. Dahil bago tayo commercial break, ay nabanggit ni Tita Au na siya po ay dati po kayong isang cancer patient po, ngayon ay cancer survivor na, no? Pero Tita Au, okay lang po ba na tanungin po natin, paano po ninyo nalaman na kayo po ay may cancer po dati? Ano yung mga sintomas po? Nung una ho, basta madali ako mapagod. Yan. Akala ko naman dahil lang maraming ginagawa. Ayun. Tsaka matagal na rin kasi akong nag-menopause. So, nung nagpa-check up po ako, laboratory, tapos nag-ultrasound. So, doon ho nakita nila na meron diferensya yung aking matres. Hanggang sa, may mga iba pang mga ginawang mga test. Hanggang sa kailangan daw ho na operahan ako. Yung na-opera ho ako, noon nila nalaman na nasa stage 3 na pala yung cancer ko. Nung nalaman mo yun, Tita Au, sino yung mga naging sandigan, yung mga, alam mo yung hiningian mo ng tulong? Ang mga tumulong sa akin noon, dahil noon time na yun is yung mga legionaries na kasama ko. At siyempre, yung kapatid ko, yung brother ko, may brother akong pare. Si Father Regino Asuncion. Kaya lang namatay na siya. 12 years na siya na namatay. So, ayun, tinulungan nila ako. Pinalalakas nila yung loob ko. Hanggang sa noong huli, sabi ko kay Lord, kahit na siguro hindi ako magpakimo, bahala na si Lord sa akin, sabi kong ganyan. At
kung noon ay mayroong yung pangyayari dun sa ano noon, sa Bible na, yung Bible verse na, yung isang babae na yung 12 years na siyang dinudugo, humawak lang siya dun sa laylayan ng damit ni Jesus, gumaling na siya. Sabi ko noon sa sarili ko, Lord, kung noon mayroong ganung miracle, sa time ko, nangyayari yun. Kaya, binigay naman sa akin yung ganung pangyayari. Kaya, hanggang ngayon, eto po, may buhay pa. Talaga naman, ang milagro ng Panginoon ay hiwaga pa rin hanggang sa ngayon. Alam mo, nakakatawa mga kapanalig at parikoy, dahil despite ng naranasan po ninyo o pinagdaanan po ninyo, Tita Auno, talagang hindi po talaga na hindi talaga nabago yung pananampalataya nga, bagkus lalo pang lumakas po. Naging matibay. No? Oo, tumibay pa lalo. After po nun, ilang months po kayo ulit nag-recover po? Mga 3 months, nakabalik na ako uli sa paglilingkod ko. Kasi sabi ko, hindi pwedeng sa bahay lang ako kasi kawawa din yung mga bata. Siyempre minsan may mga pasaway na mga bata. Kailangan pag ka sa classroom, medyo malakas yung volume ng boses mo. Sabi ko, pag uwi ko, parang napigtas na yata yung lahat ng tahi ko sa opera ko. Pero awa naman ng Diyos ay ayun po, nakaraos hanggang sabi ko nga, hindi ko na malayan na mahigit na palang 20 years yun na survivor ako. Buti Tita Auno, hindi mo pinabayaan yung pagiging isang katekista mo, no? Sa kabila ng mga yung mga challenges sa buhay na binigay sa'yo ni Lord. Wala naman akong ibang kakapitan kundi si Lord. Yun naman lang ang maibibigay ko na serbisyo. Kapalit ng mga biyaya na pinagkakaloob niya sa akin. Tita, may tanong lang ako, no? Bilang isang katekista po, ano naman yung mga gampanin po ba bilang isang katekista? Yun po, ina-assign kami sa mga school. Dalawang school yung pinagtuturuan ko. Tapos, pagka Sunday, pag may mga binyag, yun, nagbibigay ng seminar. Pag may kumpil, tsaka yung mga bata na mag-first communion, inihahanda namin yon sa kanilang kumpisal at saka yung unang pagtanggap nila ng komunyon, ng katawan na tugon ni Kristo. Malaki din ang malaki yung ginagampanan nila na responsibilidad, lalo na sa mga elementary po, dahil dyan talaga yung kakulitan ng mga bata, kailangan talaga mahaba ang pasensya mo. Grabe din yung challenge yun. Alam mo yung parang mas tumutok yung mga estudyante. Feeling ko yun din po ang nakatulong po sa inyo, Tita Auno, para din bumalik po yung sigla po ninyo that time. Paano po yun? Paano pala yung po ninyo? Yung tawag dito, yung pagbalik po ninyo after po nang nagkasakit po kayo, 'di ba po katikista po kayo that time, no? Paano po yung naging sitwasyon po ninyo dati nung nagtuturo po kayo? Kayo po ba ay lang, soft spoken lang, o kayo po ba ay pag makukulit yung mga bata, paano po ninyo hinahandle yun? Basta pinapaliwanag ko sa kanila na dapat makikinig sila. Kailangan kasi para matuto ang isang estudyante, nakikinig. Ngayon, sabi ko, siguro naman di kaila sa inyo na nagkaroon ako ng karamdaman. Kaya sana, maging mabait kayo. Sumusunod naman po. Sumusunod naman, no? Pero meron talaga ibang pasaway and okay lang. Dala ng kabataan pa rin naman, no, Tita? Bawalo kasi ma-stress. Oo, yan ang kailangang iwasan. And Tita Au, ito po, para sa inyo, ano po ang aral na dapat maitatak sa mga kabataan sa panahon ngayon? Wow, good question. Siguro yung dapat na matatak sa isip ng mga kabataan ngayon na maikli lang ang buhay, na dapat pinapahalagahan. Ngayon, ang tao ay nilikha ng Diyos
ng hindi katawan lang na ang hilig ay pang material. Meron din siyang kaluluwa na dapat na pangalagaan niya at palusugin niya yung kanyang kaluluwa na yon sa pamamagitan ng pagsisimba, pagdarasal, paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ayun, tsaka siyempre sa pamilya, paggalang sa mga magulang nila para naman maging kalugod-lugod sila sa mata ng Diyos. Ayan. Dahil may mensahe si Tita Au sa mga kabataan, ano naman po ang mensahe po ninyo sa mga magulang po? Sa mga magulang naman, no, sana wag nilang sukuan yung kanilang mga anak. Patuloy nilang gabayan, lalo na po sa pananalangin kasi bihira no sa mga kabataan ngayon ang nagdarasal. Totoo yan. Kaya, pero kung minsan no, problema din sa magulang. Hindi rin nagdarasal yung magulang. Hindi rin nagsisid. Hindi nakikita ng anak. Hindi nakikita ng anak yung dapat sana makita sa magulang. Nung araw po ba o habang nagtuturo po kayo, may mga na-experience po ba kayo ng mga ganong situation po? Naalala ko nung minsan high school yung tinuruan ko. Ang topic namin yung sa credo, yung sa sumasampalataya. Dito merong part na yung bang at bubuhayin muli ang mga nangamatay na tao. Tumayo yung isang estudyante, sabi niya, "Sister, paano bubuhayin yung kinremate?" Sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, tayo nga binuhay ng Diyos na yung sa salita lang niya, bahala na siya. Sabi ko, ang pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo. Paano kung sakali dumating yung panahon na kukunin na tayo ni Lord, nakahanda ka. At para pagbubuhayin tayong muli, makakasama natin si Lord. Magandang sagot. Oo. Para at least na ma-realize din ng bata yung tinanong niya sa kanyang catechist teacher. Pero sister, no, kamusta naman po yung yung challenge niyo po bilang isang catechist lalo na nagkaroon ng pandemic? Nag-ano rin po ba kayo, nag-Zoom? Naintuho kami almost 2 years. Dahil 'di ba bawal lumabas lalo na sa aming mga senior. Tsaka yung mga bata hindi rin pinapalabas. So yung mga bata hindi ba sa lang sila sa online class. Online class lang sila. So nung bumalik na kami sa klase, yun ang problema. Puro sila nakatulala, nakatingin sa kawalan. Wala hindi sila makapagdasal, ina-expect ko namin na kung muna kasama sa bahay ng mga parents, naturuan, na-guide, naturuan. Pero wala ho Hindi talaga. Kahit naturuan nyo, kahit bigyan nyo ng assignment, bigyan nyo pa ng mga nakaprint na mga dasal para sa susunod, hindi rin, wala din. Yun naging challenge sa amin kung paano ba natin ngayon ibabalik tong ng mga bata nito. Paano natin sila makukumbinse na magdasal, magsimba. Lalo kung hindi naman nakikita sa kanilang mga magulang yun. Totoo yan. Ayan. Kaya sa ating mga magulang malaki po ang role natin sa ating mga anak. Lalo na nung nag-pandemic. Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating kwentuhan sa ating pagbabalik. At muli po tayo nagbabalik sa ating programa, mga kapanalig. Ikaw pa rin po, kapanalig, ay nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At syempre, kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. At bago po nating balikan ang ating special guest ngayong hapon, nako kapanalig, paano po ba magbigay ng pledge of support sa ating foundation po dito sa DZRV Radio Veritas Foundation? Paano nga ba, Ate Camille? Ano ba ang ating mga bank accounts?
Ayan, diba? Salamat, Sir Edgar. Ayan. Para sa mga kapanalig natin na nakatutok sa ating Facebook page, maaari po ninyo makita o naka-flash po dyan ang ating mga bank account details. Pero sa mga nakikinig naman sa ating radyo, ito po, ang account name po natin ay DZRV, Radio Veritas Foundation Incorporated. At para naman sa ating mga account numbers, para sa BDO, ito po, 001-6300-11876. Para naman sa Metrobank, pare ko Para naman sa Metrobank Savings Account number 0763-0767-0210, sa BPI Savings Account number 0213-325191. At sa ating PNB, 105-910-013-091. At sa Union Bank naman, 0004-8001-9393. At sa mga nais naman po magpadala sa ating GCash account, ang GCash account name po natin ay Apple and Estrella at ang account number 0998 588-3660. At mga kapanalig, ayan, disclaimer lamang po, paalala sa ating mga kapanalig na makapagbibigay po ng inyo pong pledge of support sa ating foundation, i-text lamang po o itawag po sa inyong mga kapanalig coordinators para po ito po ay ma-acknowledge po at mabigyan po kayo ng mga freebie items. Tanging sa mga kapanalig coordinator lamang po kayo makipag-contact. At makipag-coordinate. Para at least mag-guide din po kayo. At mabigyan din po kayo ng token po dito sa Radio Veritas. At sa mga hindi naman kaya mag-send sa GCash or sa mga bank accounts natin, maaari po kayong magpa-schedule ng Pledge on Wheels. Ano nga ba ang Pledge on Wheels, pare ko? Ang Pledge on Wheels po, maaari po kayong makipag-coordinate sa inyong kapanalig coordinator. Madali lang po yan, kapanalig. Mag-text lang po sa 0998-588-3660 at magpa-schedule lang po para kayo po mismo at kami po mismo ang pupunta na po sa inyong mga tahanan para hindi na po kayo lumabas ng inyong bahay. Tama. At shout out muna tayo, Ate Camille, sa lahat po ng mga nakatutok sa ating social media pages and DZRV846 at sa Kapanalig Community. Meron ka bang mga nagpapabati sa isang page natin? Si Sister Cynthia Section, God is the great healer. Wow. God is good and merciful. At magandang hapon daw po sa iyo, Tita Au, at sa ating mga kapanalig. Magandang hapon din po kay kapanalig Mavic de la Cruz, kay Tess Serrano, at kay Ofelia Hernandez. Magandang hapon. Ako, salamat po sa mga kapanalig natin na patuloy po nagbabahagi ng ating live streaming sa ating mga programa dito sa Radio Veritas. Naku, balikan na po natin ang ating panauhin ngayong hapon, si Tita Au. Alam mo, Tita Au, kami po ay natutuwa po sa iyong mga ibinahagi ngayong hapon. Tita Au, meron lang akong question sa inyo, kayo po ay matagal na po nagdilingkod sa simbahan. Naniniwala ka bang hindi natatapos ang gampanin ng isang tagapaglingkod sa loob ng simbahan? Ay, opo, naniniwala ako kasi hindi lang kasi sa loob ng simbahan dapat yung maging tagapaglingkod. Kung hindi, pati sa labas man ng simbahan, una sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga kapwa na nakakasalamuha. Ayan. Ano to, good question to na, kasi hindi porkit na wala ka na sa simbahan iba na naman yung gagawin mo. Dapat continuous yun. Yun nga yung mabigat na responsibilidad mo bilang isang tagapaglingkod ng simbahan na ibahagi mo, hindi lang sa salita kundi sa gawa, ang mga gampanin bilang isang Totoo yan. tagapaglingkod. Ikaw, Tita Awa, ano po ba ang iyong mensahe sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon, nakagaya mo po ay na isang katekista at yung mga naglilingkod din po sa simbahan? Sa mga kapanalig po na nakikinig, sana po ipagpatuloy nyo yung pakikinig sa lahat ng programa ng ating Radio Veritas. At doon naman sa mga gustong maglaan ng kanilang panahon na bilang maging katikista or lingkod ng simbahan, katulad nung sa kabataan, yung altar server, yung sa iba naman yung Mother Butler. Marami naman kasing pwede na magawa tayo para makapaglingkod sa simbahan. Kaya nga lang po, kailangan
ilalaan natin yung sarili natin. Kung talagang gusto nating maglingkod, magbibigay ho tayo ng time. Hindi naman nauubos yung time eh. Lagi at laging mayroong time para sa paglilingkod sa Diyos. Kung gugustuhin po. Yes, kaya walang salitang, walang time. Yes, dahil pag gusto, may paraan. Pag ayaw, May dahilan. may dahilan. No? Alam mo na kapanalig, kaya naman sa mga gusto magbalik, no? Magbalik loob sa pagbibigay ng serbisyo sa inyong mga ministry, no? Huwag na po tayo magdalawang isipan. No? Bumalik na po tayo at ibigay po natin ang full pledge of service natin, no? Sa ating mga parokya na nasasakupan. Kung kayo po ay nanghihingi ng sign, ito na po ang Ito sign. na po yun. Oo. Si Tita Au na po ang nagbigay ng sign sa inyo. Ayan. Tita Au, maaari po ba ninyong bigyan ng mensahe ang ating mga kapanalig na may pinagdaraanan po ngayon? Ano po ang inyo pong maipapayo po sa kanila? Na nawawalan na po ng pag-asa din. Sa mga kapanalig ho na nanghihina ang loob, nawawalan ng pag-asa, kapit lang po. Dahil nandyan ho si Lord na laging nakagabay sa atin. Pero pag tayo bumitiw, talagang manghihina yung loob natin. Pero kung patuloy tayo, nasa kabila ng mga problema, mga dinaranas natin sa buhay, nandyan tayo sa kay Lord, wala hong imposible. Lahat to mabibigyang lunas ni Lord. Sabi nga, naalala ko yung sabi ni tatay, sabi niya, ano man ang gagawin nyo, unahin nyo ang Diyos at ang lahat Amen. ipagkakalob sa inyo. Amen. Ayan, maraming salamat po kay Tita Au o si Sister Aurea Asuncion sa inyo pong pag-share ng inyo pong life lessons at sa mga experiences po ninyo sa buhay na talaga namang naka-inspire sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayong hapon. Alam mo, Tita Au, kami po ay masaya po ngayong hapon, no? At panigurado ang ating mga kapanalig. At for sure, ang mga kasama mo ngayong hapon, no? Proud na proud sa iyo, Tita Au. At sana ay kayo po ay continue to bless other people po. Salamat po sa magandang usapan, no, ngayong hapon, no? At panigurado may mga kapanalig tayo na na-touch din sa iyong kwento kasi lahat naman tayo ay may kanya-kanyang problema pero nanatili pa rin, no, si Tita Au na maging matatag at harapin ang mga, alam mo, yung mga struggle sa buhay na pinakita niya na manalig lang tayo at may pag-asa. Taos puso din ho akong nagpapasalamat sa inyo at sa Radio Veritas na isang malaki yung opportunity na sa dirami-rami ng mga kapanalig. Isa ho ako sa naanyayahan niyo po rito. Napaka maganda hong karanasan para sa akin bilang isang ngayon lang humarap sa ganitong pagkakataon na kahit ho ako talagang kinakabahan, pero ngayon nawala na ho yung kaba ko. Parang hindi naman halata, Tita Au. Oo. Ayan, may gusto po ba kayong pasalamatan po bago po tayo mag-end ng programa po? Nagpapasalamat ako sa mga kasama ko na siyang umalalay sa akin, nagpalakas ng loob. Sa mga tao o sa mga kapanalig na nag-aalay ng panalangin para makaraos ako sa akin dito sa programa na to kasi alam nila mahina yung loob ko. Ayun po. Ayan. Tita Au, thank you po sa oras, panahon na paglalaan po, no, sa programang ito at kayo po ay nagpunta pa po talaga dito sa studio. Salamat po ng marami. Maraming Salamat po. din po sa inyo. Sana po wag kayong madala. At ito na nga mga kapatid, no, matatapos na naman po ang ating programa at live po natin nakasama si Tita Au, no, from Parokya San Diego de Alcala. Ayan mga kapanalig, bago magtapos ang ating programa, announcement lamang, ang ating kapanalig day, pare ko, maaari bang ma-flash? Ayan. Kailan nga ba ang ating kapanalig day? Ito po Saturday po ito mga kapanalig, February 3, 2024. Anong oras ito, Ate Camille? Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Kaya naman, inaasahan natin, no, si Tita Au at yung mga kasama ni Tita Au na sana po makapunta po sa Feb
3, no? Sabado 3, din no? po Sabado po yan. ito, no? Sa ating mga kapanalig. Kami po ay masaya po na every time na andito po kayo sa Kapanalig Day kasi mas napapatunayan po namin na ang programa ay para sa inyo. Tama. At syempre makakasama po natin si Reverend Father Miguel Condes, aka si Papa Bear. Ano pa ba mga announcement mo, no, Ate Camille? Meron po Ito, mga announcement. mula sa St. Gabriel the Archangel Parish sa Caloocan, ito may mga kaunti lamang silang announcement ha. Sa February 11, alas 8 ng umaga, magkakaroon po sila ng renewal of vows with free ring for couples. Ayan, at sa February 9 naman ay ang kanilang Festival of Youth. Invited po nila ang kanilang sangguniang kabataan at ang iba pong mga kabataan na nasasakupan ng kanilang barangay. Ay, kita-kits po tayo. Baka kunin tayong host. Oo, sana. Ayan, Father Adrian, baka naman. Father Adrian, baka naman. At syempre, pasalamatan na rin natin, Ate Camille, yung mga kasama natin dito, si Ate Cheska, si Kuya Edgar, yan, si Ma'am Apo ng Australia, ang ating Kapanalig Head. Coordinators. Yes, na laging pong nakatutok sa ating programa. At syempre, kay Brother Edison na nagbigay ng ating pagkakataon sa ating guest ngayong hapon. Oo, at syempre, pasalamatan din natin ang mga kasama ni Tita Au. Ayan, maraming isang kaway naman po dyan. Ayan, magandang hapon. Maingat po kayo sa pag-uwi. At salamat din sa ating mga Kapanalig coordinators na andito ngayon, no? Ngayong Sabado, si Sir Jessa Abrigo, si Brother Runiel Borja. At mga Kapanalig, naway samahan niyo po kami next week, Saturday alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at tuloy-tuloy lamang po ang ating kwentuhan. Kaya kung kayo po ay interesado maging isa po sa aming kakwentuhan ngayong hapon, huwag pong mahiya na i-inform ang inyong Kapanalig coordinator dahil malay nyo, kayo na ang aming next na kakwentuhan sa ating programang Kapanalig Art. At abangan niyo po ang aming bagong segment po na dito sa Kapanalig Art. Yes, Sa mga malapit-lapit gusto pong na magbigay, yan. Bigyan na ba natin sila ng konting Next time na. sige, sige. Excited. Excited. At kami po ay magpapaalam na, mga Kapanalig. Muli kami po ang inyong lingkod. Ako po si Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Parikoy, at your service na nagsasabing anumang pagsubok ang kinahaharap mo. Hinga lang ng malalim at sabihing, Every gising is a blessing. Sumainyo ang katotohanan. Bye-bye!